Hello dudes, medyo kailangan magpahinga. Magandang hapon, galing sa trabaho, syempre pagod. Kumain ako ng napakasarap na aking niluto. Gulay na puso, sarap. Pagod, daming trabaho, tapos umuulan pa. Sa inyo ba, tag-ulan na rin ba? Guys, pag-uusapan natin is about food supplement. Hirap na hirap ba kayong bumili ng food supplement? Gusto nyo bang gumamit ng food supplement? At nabalitaan nyo na rin ba ang tungkol sa iba't ibang klaseng food supplement? Ang daming balita tungkol sa food supplement. Keso magaling sa ganitong sakit, keso napakahusay sa mga ganitong sakit. Iba't ibang klaseng food supplement, iba't ibang klaseng mga tao ang ating nakakasalamuha at iba't ibang klaseng kwento ang dumarating sa atin, lalo na kung ikaw ay may karamdaman o meron kang pamilya o mahal sa buhay na may sakit o karamdaman. Bakit nga ba napakamahal ng food supplement? Isa yan sa pag-uusapan natin. Siyempre, bago natin pagkwentuhan kung bakit mahal ang food supplement, ano ba ang food supplement? Yun guys, nakahiga ako dito sa aking kama at namamahinga. Hindi ako nakahiga, nakaupo, nakasandig ako. Yan. Nakaupo ako. At pagkatapos ng video ito, lalabas ulit ako sa salas at ako'y manunood ng TV. Kaninang umaga ko pa ito naisip na gawa ng kwento. Kasi ang daming mga kababayan natin na nagtatanong kung ano ang magandang gamot, ano ang magandang gawin, ano ang magandang kainin, ano yung food supplement na para sa kanila. Dahil syempre lahat naman tayo nakakabalita ng tungkol sa food supplement, ng tungkol sa kagalingan at kakayahan ng mga food supplement. Ako bilang isang prevention specialist, naniniwala ako na ang food supplement ay talagang napakahusay para sa ating katawan. Kasi ang food supplement ay nutrition na kailangan ng ating katawan. Ngayon, ang tanong, paano tayo makakakuha o makakagamit ng food supplement sa kabila ng sobrang taas ng presyo ng mga food supplement? Alam nyo kung bakit dumami ang food supplement, kung bakit marami ang nag-aalok ng food supplement, kasi in demand ito. In demand. Food supplement ay para sa mga may karamdaman. In demand, ibig sabihin, marami at napakarami at ang raming-rami ng mga nagkakasakit. Bata, matanda, may ngipin o wala, nagkakasakit na. Yun po ang pawang katotohanan. Marami po tao ang may karamdaman na kumakapit tayo sa mga sinasabi nating gamot. Ito, meron akong gamot dito. Ganito ang presyo. Ganyan. Pero lilinawin natin, ang food supplement po ay suplemento, hindi po gamot. Kaya nakalagay yan sa label, hindi yan gamot. Dito pa lang malalaman nyo at malilinawan kayo na ang food supplement, ay kailangan ng katawan kasi ito ay nutrition. Ito ay pang-cleansing. Ano yan? O all-in-one. All-in-one. Ibig sabihin lang mga kaibigan, ang nutrition, ang pagkain ay all-in-one. Gagaling ka, lalakas ka, mabubusog ka, at mabubuhay ka ng normal. All-in-one. Ang gamot po ba ganyan, yung nabibili natin sa butika? Hindi. Ang gamot po, pang tanggal ng mga sintomas ng sakit. Ang sakit,
nutrition ang um, pagpa-normal. Ibig sabihin, kapag may sakit ka, hindi na normal yung buhay mo kasi mayroong problemang pangkalusugan ang iyong katawan. Ngayon po, mga kaibigan, marami po ang sakit na chronic. Sa panahon po ngayon, marami po ang sakit na chronic. Ibig sabihin po, walang lunas, walang kagamutan. Pero pag sinabi pong chronic, huwag po kayo mawala ng pag-asa kasi wala man itong lunas, wala man itong kagamutan, pero ito po ay kayang kontrolin. Marami pong mga sakit ng chronic. Ibig sabihin po, malaki po ang naging damage. Kaya nga po, as a prevention specialist, lagi ko sinasabi, kailangan mag-prevent tayo habang bata pa, habang walang sakit, habang bago pa lang tayo sa mundong ibabaw, mag-prevention. O, papaano? Matanda na tayo. Nasa malayong edad na tayo. Tayo po, katulad ko, may mga sakit na nararanasan, may mga chronic disease na nasa katawan, kukontrolin lang po natin. Ang prevention na kailangan natin sa ating katawan ay pag-control sa anumang paglala ng sakit na meron tayo. Pag-control para hindi tayo pahirapan ng sakit. Yun lang po ang kaya natin sa panahon ngayon. Kontrolin natin anuman ang sakit na meron tayo. Kasi halimbawa, katulad ko, may GERD ako. Yun po, lilinawin ko kay Sir, ano pangalan to? Lido National, yung aking isang subscriber. Ano yan, lagi kong ibinablog na sa tagal ng panahon na nagkaroon ako ng sakit, mahigit 30 taon na ako pinahirapan, saka ko lang natuklasan na meron palang kagalingan ang GERD. Sa katulad po ng mga may sakit na tulad ng GERD, chronic, panghabang buhay na karamdaman, pag sinabi pong magaling, hindi na basta umaatake sa iyo yung sakit, katulad ko. Nakokontrol natin. Pero, anytime, pwedeng maramdaman. Ngayon po, kung mararamdaman nyo, para hindi kayo pahirapan, syempre, kilala nyo na yung sakit, alam nyo na kung paano gagawin, kontrolado nyo na yung sakit, madali nyo kontrolin para hindi siya dumiretso. Yun po ang kagalingan na sinasabi ko sa akin. Chronic man ang sakit ko, wala mang kagalingan to, wala mang cure, pero kontrolado. Yan si Sir ha. Nalimutan ko Sir, pangalan nun, national ang apelido. Yan po yung sinasabi natin na kontrolado. Yan po yung sinasabi natin na magaling na tayo. Totally heal, na hindi nababalik kahit kailan, wala pong ganun. Kahit po mga cancer, diabetes, ang sasampol dyan, diabetes, kahit kailan hindi mo ibabalik sa normal. Na totally wala ka ng sakit. Sa pelikula lang po yun. Kapag may diabetes ka, kaya mong kontrolin ang sugar mo sa pamamagitan ng tamang nutrition. Kahit pag kadaming gamot ang inumin mo, walang makakapagpagaling sa sakit na yan. Kundi kontrolado lang. Ang nanay ko, nagising ako sa mundo, nagkaroon ako ng ulirat. Kinagisnan ko na may mataas ang sugar. Pero hanggang ngayon, 87 years old ang nanay ko. Malakas pa, nagwawalis pa sa buong paligid namin. Nagbubuhat pa ng mga paso na may halaman. Hanggang ngayon po, hindi siya nag-insulin. Yung mga kapatid niya, yung iba nagkamamatay na mas bata sa kanya. Siya, yan, andyan. Pero chronic disease po, yung diabetes. Nakokontrol kasi niya sa tamang nutrition. Hindi po siya nag-insulin, hindi po siya
nagme-maintenance ng gamot. Kapag mataas na mataas yung dun lang siya inom ng gamot. Kapag nagno-normal na, tuloy po yung tuloy po yung kanyang nutrition. Ganun din po yung lagi sinasabi ko, lalo-lalo na sa may mga sakit na GERD. Tuloy lang po, nutrition lang po, makokontrol po natin. Ang gamot, kung kailangan talaga, hindi mo kaya, ang sakit, ang hirap, inumin mo ang gamot na binigay sa ng doktor dahil makakatulong ito para guminhawa ang iyong pakiramdam. Pero hindi sagot ang gamot para mawala ang sakit, para makontrol mo. Hindi po kayang kontrolin ng gamot, ha? Pabalik-balik lang to, paulit-ulit lang ito. Doon sa may mga sakit na GERD. Kahit palit-palit ang gamot mong ininom, kahit yung mamahalin, ganun din po, pare-pares lang yan, walang pinagkaiba. Nutrition lang po. Ngayon, pinag-uusapan na natin ang nutrition, pinag-usapan natin ang ilang sakit. Yan po ang kailangan ng katawan, nutrition. Kaya po nauso ang food supplement. Ngayon, bakit may food supplement? Kasi marami sa mga tao ang walang kakayahan dahil busy na kumulekta ng mga natural o fresh. Ang food supplement naman, sinasabi sa level nila, natural sila. Kahit sa mga seminar na na-attendan ko, kasi marami mga food supplement ang naka-attend ako, natural sila. Sabi nila, natural sila. Sabi nila yon, ha. Inuulit ko, sabi nila yon, ha. Sila po ang nagpuproseso para dun sa mga tao na walang kakayahang gumawa nun. Kumolekta nun. Ini-extract po nila yung mga nakagista nating herbal, nakagista nating mga halaman na mayroong content para sa mataas na level na pangangailangan ng ating katawan. Para sa dugo, para sa ating utak, para sa buto, para sa pan-cleansing, panlinis ng kidney, para sa pagbababa ng sugar. Lahat po ng sakit na meron tayo ngayon, in-extract po. In-extract po ng mga may-ari ng paggawaan ng food supplement. Kinuha nila yung mga katas nun at ginawang juice, ginawang pulbos, ginawang candy, may candy pa na na food supplement, ginawang powder, ginawang oil, iba't ibang klase po. Iba't ibang klase po, ginawang syrup. Yan, iba't ibang klase po ang food supplement. Iba't ibang itsura. Pero iisa po, food supplement silang lahat. Produce po yan at ibinebenta. Ibinebenta. Ngayon, bakit po mahal? At halos hindi kayanin ng karamihan o pinipilit lang ng karamihan na makakuha nito, makabili nito. Bakit sobrang mahal nito? Ngayon nga po, ang nangyayari, hindi rin halos makapagbigay na magandang output yung mga food supplement nito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Bakit? Kasi po, hindi nila kaya yung presyo. Sa umpisa, gagawa sila ng paraan, pero yung mga susunod, hindi na nila kaya. Ang nangyayari, yung umpisa na pag-inom nila, paggamit nila ng food supplement, hindi, nasasayang lang po kasi hindi din nila nasusustain na yung paggamit ng food supplement. Ito yung ituturo ko sa inyo, mga kaibigan. Kasi kung wala tayong kakayahan, may paraan. Bakit mahal ang food supplement? Kasi ginastusan. Mula sa pagtatanim ng mga halaman,
Mula sa aani nito, pagpoproseso nito, hanggang sa mailagay sa market, malaking halaga po ang ginastos. Yan po ay ipapatong lahat sa food supplement na bibili natin. Ngayon po, syempre yung nangapital dyan, yung may kapital dyan, minsan marami sila, paghahati-hatian pa nila yung ano, kaya papatungan pa nila ng mas malaki pang salapi, presyo, yung food supplement. Bukod po dyan, ang food supplement po, karamihan sa panahon ngayon ay networking. Bakit po maraming yumayaman sa networking? Kasi po, malaki po lalo ang ipinapatong nila. Ngayon, sa laki na po ng pagpatong sa kapital na ginastos dyan, sobrang laki na po ng presyo. Hindi na po natin halos kayanin tayong mga mahihirap. Yung mga mayayaman, okay lang sa kanila yon. Kasi busy sila. Wala silang kakayahan na mag-produce ng mga sangkap na yon. Pero tayo, kahit ako dito, yun, ngayon may laga na naman ako. Anong laga ko? Panglinis ng, syempre, meron ako mga uric acid, may sarayuma ako. Naglaga ako ng, ngayon, isang araw, pansit-pansita ng aking linaga. Ngayon naman, bayabas at biyubano. Kanina sinabi ko sa inyo, halaman ang pinagkunan ng food supplement. Kahit po sa ingredients na nakalagay doon sa mga label ng mga food supplement na binibili natin, halaman po. Anong halaman? Anong klaseng halaman? Halaman na naririto din sa paligid natin. Bakit kailangan natin bumili na hindi natin kaya yung presyo? Huwag po tayong tumulat sa mayayaman dahil yung mayayaman, wala pong panahon talaga yan, mas busy pa sa atin yan. At saka kaya nila, kahit hindi na sila mahirapan magtanim, kahit hindi na sila mahirapan magpitas, kahit hindi na sila mahirapan maglaga, kaya naman nilang gumastos para doon sa kanila. Pero tayong kulang ang kakayahan, huwag na tayo magtamad-tamaran kasi hindi nga natin kayang bumili. Anong gagawin natin? Tayo ang magtanim sa ating harapan o likod ng bahay. Kahit sa isang paso magtanim tayo. Ngayon, kapag may tanim ka, pitasin mo yung dahon o yung kung sinabi ugat, kung ang ay balat, kumuha ka, ilaga mo. Ini-extract lang din naman nila yon. Yung mga negosyante, yung mga chemist nila doon, ini-extract lang nila yung katas. Ngayon, kaya natin katasin yan, ilaga natin, kakatas yan, at yung pinaglagaan na andyan yung katas, yun ang inumin natin. Yan po ang food supplement. Ang food supplement na binibili natin, yan din po yun. Ang kagandahan pa nung tayong gagawa, kasi yung food supplement minsan, dinadaya pa yun. May nihahalo minsan. Samantalang kung tayong gagawa, wala, ikaw mismo, mula sa puno, mula sa pagtatanim hanggang sa maging puno ito, hanggang sa kinuhanan mo ng mga pangangailangan natin, ilinaga mo, iinumin mo na sa tasa na ikaw mismo, alam mong pure yun. Purong-puro. Yun lang po. Ngayon, kapag ba uminom tayo ng food supplement, yung binili, yung ginawa natin, mawawala na yung sakit natin? Hindi po, yun sinasabi ko. May sakit na tayo. Ngayon po, para hindi tayo magkasakit, ang tao hindi ikaw na may sakit na. Tayo, may sakit na talaga tayo. Wala tayong magagawa dyan. Hihintayin na lang talaga natin na lumala yung sakit natin. Kapag hindi natin ito ginawa ng aksyon. Yan po. Ang kabataan po, yung mga anak nyo, yung mga pamangkin yung mga musmos, umpisahan natin ng prevention. Hindi po masamang uminom ng mga ang mga kabataan kasi ang pagkapaligiran natin may chemical. Yan po ay pumapasok din sa katawan nila. Unang-una, radiation. Pangalawa,
Binubuhay natin ang mga bata sa may chemical. Unang-una, pinagbubuntis pa ng nanay ang kanyang supling na nasa tiyan. Ano na? Pinapasukan na natin ng chemical. Huwag po tayong tatanggi. Lahat ng nanay, ginagawa yan. Ibig sabihin, nung pa lang, sa tiyan pa lang, binibigyan na natin siya ng chemical na siyang magbibigay ng sakit sa ating mga anak. Pag silang yan, sa halip na gumawa ang nanay na magkaroon ng gatas, tatama rin. Kasi meron naman akong pambili ng gatas, bibili na lang ako ng gatas. Ang gatas po na na binili natin, hindi mo naman po yan talaga ang gatas na dapat ibigay sa mga anak natin. Kasi gatas siya ng hayop, gatas siya ng baka, gatas siya ng kalabaw. Hindi naman siguro kalabaw o baka yung anak natin o kung kambing. Dapat gatas mo. Kung sino yung ina, yun ang magbigay ng gatas. Bakit tumihina ang gatas sa mga nanay? Kasi puro chemical na kinakain. Kung nakain ka ng masustansya ng tamang nutrition, magkakaroon ka ng gatas. Pangatlo, dahil tamad ka, iyak ng iyak yung anak mo, tamad ka mag-alaga, susupakan mo ng kahit anong pagkain. Bibigyan mo pa nga ng cellphone para hindi umiyak. Kasi ikaw, makikipagtsikahan ka pa. Makikipagmaritisan ka pa. Unahin pa yung pakikipagmarites kaysa doon sa tayak mong anak. Dahil ngayon ng mga tao, mga nanay, kahit tatay, mga tamad na. Hindi natin namamalayan na binibigyan na pala natin ng sakit yung anak natin. Yun po ang dahilan kung bakit ako nagbablog. Gusto ko, umpisa sa umpisa, yung mga bata natin, ma-prevent na. Kasi kapag hindi natin na-prevent yan, pinakain natin ng masasarap na mga candy, kung ano-ano, mga chichirya, ang dila niyan, ang panlasa niyan, masasanay sa masasarap, ang lahat ng masasarap po na pagkain, yan po ay may chemical na hindi po kahit kailan tinanggap ng ating katawan. Hindi po tanggap ang chemical ng ating katawan. Ang tanggap po ng ating katawan ay ang tamang nutrition. Bakit mahal ang Kasi ang laki ng gastos. Siyempre naman ating title bakit mahal ang food supplement? Kasi ang laki ng gastos. Ngayon, paano ka ba kakainom ng food supplement na hindi ganun kalaking gastos? Magtanim ka at maglaga ka. Pare-pare sila. Dahil yung food supplement na binebenta, katulad ng isa, guyubano, mangustin, moringa. Di ba sa paligid natin yon? Guyubano. Yun yan, linaga ko, guyubano. Moringa o malunggay. Nasa harap ng bahay natin. Nasa bakuran natin. Mangustin. Ako, meron din dito. Ilan ng puno ko ng mangustin dito. Yung tatlong yun, palagi ang hindi nawawala sa mga food supplement. Di ba? Yun, sample lang yun sample. Yung tatlong yun, palagi ang nasa food supplement yun. Andito lang, sa paligid natin yun. Bakit hindi natin ilaga? Bakit kailangan natin bumili pa ng napakamahal? Di ba? Yun lang mga kaibigan. Mga dude, sana naintindihan nyo. Huwag tayong umasa sa mga bili-bili. Meron dito. Kaya nga hindi natin natapos yung paglilinis ng katawan natin, pag-cleansing ng katawan natin kasi wala na tayong pambili. Andito lang sa bakuran, andyan ang natural o fresh na food supplement. Bye-bye!